God is good mga ate ug kuya. Amen. God is good. And all the time, God is good. Sa makausa, may buntag sa tanan ug sa atong mga online viewers, may buntag pod. Hallelujah. Nalipay kog dako mga igsoon nga katigom na buta lang sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kinsa excited makadungog sa pulong sa Ginoo, mingog amen. Pikay mo tapad na nga igsoon excited ko. Hallelujah. Praise God. Megson, before ko mo share sa atong hisgutan karon, nalang ko ibasahon nga verse for us sa Psalms 139 verses 15 to 16, so English ni siya. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Ako lang i-highlight ang last nga phrase, o last nga mga line. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. So wa mo na-amaze mga igsoon nga kaning atong paglingkod, pagpaminaw sa pulong sa Dios kay ordained na kaniadto pa sa libro sa Ginoo. Then nahitabo karon. Og encouragement lang sa tanan sa panay mong giagian, problema, kasakitan. So naa na didto daan. Pero ang kamaayo lang mga igsoon kay ang ending nato kay si Jesus ming daog gyud. Amen. Nagalalayan man tag istorya sa kinabuhi pero ang ending mananaog kitang tanan. Amen. And we will live happily ever after kung sa mga fairy tales pa pero tinuod na siya sa Ginoo kay we will live happily ever after. Tong pakpakan ng Diyos mga igsoon. Hallelujah. Amen. So ang atong hisgutan karon, ang titulo sa atong hisgutan, An Irresistible Invitation. So palihog og dungan tagbasa 1 2 3 go. An Irresistible Invitation. So atong teksto na sa Matthew 11:25 to 30. Okay, atong dungan nagbasa. At that time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to the little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal Him. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Magdako sa itong mga ulo, mag-ampo ta. Father, we thank you for this wonderful morning you have given us. Dahang salamat, Lord, sa imong gugma, sa imong pagkamaayo nga ambudan siya gayud sa mga kinabuhi. Salamat, Ginoo, nga in spite, Ginoo, sa mga weak nga mga flesh, weak mga heart, broken nga mga kasing-kasing. Lord, salamat sa imong nagabaha nga grasya sa imong kinabuhi. Lord God, wala kami nga ipanghambog sa imong atubangan, Ginoo, kay kining tanan gikan kanimo. Salamat sa kadasig, salamat sa kusog, salamat sa kinabuhi. Salamat, Lord, nga able kami makadungog kanimo karon nga buntag. We pray that your word, O God, mahimong alive sa mga kasing-kasing, Ginoo, nga maaplikar namo sa mga kinabuhi. We commit this message into your hands. In Jesus' name, we pray. Amen. Hallelujah. So, some of us, again, ang title sa tong hisgutan, An Irresistible Invitation. So, unsa na siya meaning ana, so nanaidian tanan pero ako ra nang ikuan later on. So this verse, especially kaning Matthew, kaning verse 28 ug 30, very common yet very nindot bisag magkabalik-balik tag kadungog. Sa first part sa atong gibasa, mga ate ug kuya, gi-state ni Jesus ang basis sa iyang authority. Amen. Before siya ming come up aning invitation ba, giandam sa ni Jesus sa iyang hearer kung unsa magid si Jesus, unsa magid ang otoridad nga naa niya. First, giklaro ni Jesus nga ang amahan gi-entrust sa amahan ang tanang butang ngadto kang Hesus. Di ba? So gi-state na ni Jesus, din na lang nako ibasahon ang balik ang verse. I-review na lang sa iyong Bible nga dala karon. Sa tanan, gikan pa sa sinugdan hangtod sa walay katapusan mga igsoon,
walay usa ka higayon nga si Jesus wala makahibaw sa hunahuna o kasing-kasing sa amahan. Gusto na niyang establish before siya moabot diri sa come to me all you are weary. Okay? So walay bisag usa. Kabantay mo sa mga ipang-ingon ni Jesus nga dili ko mobuhat kung dili kabubuton sa akong amahan. Ang tanan akong ang tuyo nako diri aron pagbuhat sa kabubuton sa akong amahan. Nakita na ninyo? Hallelujah. Ikaduha. Ang amahan nakahibaw og nakaila gayud sa anak. Og in the other hand, ang anak pod nakaila gayud sa amahan. So giklaro ni Jesus ang ilang intimate nga relasyon. Nagit sila relationship, na sila communion between Him and the Father. Kay mo gini ang core sa ilang relationship kaniyang ilang communion, ilang pagkasuod. Og mao ni usa sa mga basis nga nung si Jesus mo claim gayud nga Dios siya. Amen. Suod sila sa amahan. In fact, ingon si Jesus, I and the Father is one. Amen. So gi-establish ni Jesus daan. Ikatulo, tanan nga nakaila ni Jesus o gustong makaila ni Jesus, si Jesus gayud mo reveal siyang kagalingon ngadto kaniya. Amen. Munang ikaw ug ako, mga ate ug kuya, nakita nato kung unsa ang karakter ni Jesus, unsa yang gibuhat dito sa krus, unsa yang mga kinayahan, no? Unsa iyang mga sinultian, unsa ang tumong ni Jesus. So, gi-reveal sa ni Jesus ang yang kagalingon rin kanato. Di ba, ingon to, di lang ko ka-quote sa exact nga verse, pero ingon to si Jesus, yung disciple, nga bulahan kamo, no? Nga, ako lang i-paraphrase nga nakita ko ninyo in flesh, na-experience ko ninyo, nakaumang ko ninyo, nga bisan pa man, kay ang mga prophets kaniadto naglaw nga mahitabo ni sa ilang kinabuhi. Amen. Kay ang prophet kaniadto, no, kay latag sa Isaiah, Jeremiah, ug pa mga propeta, naglonggid sila nga maabtan sila sa Mesiyas. Amen. Pero ingon sa Jesus, bulahan ka mo. O kinsa bulahan kita mga igsoon. Hallelujah. Though wala ta kaabot sa time ni Jesus, pero na-experience gyud nato ang gugma ni Jesus sa atong mga kinabuhi. Amen. So, gi-establish na Jesus ang kaning basis sa iyong authority nga siya nailhan sa amahan, siya anak sa amahan, siya nakahibaw sa hunahuna o kasing-kasing sa amahan. So, gusto niya i-establish. Gusto niya i-establish niya Jesus ang iyong authority nga Dios siya. Hallelujah. Jesus makes sure to establish His truth about Himself and the Father before giving His invitations. Diba? Can-invite na siya. Kinsa nakasaway ninyo mga igsoon? Diba kung mang-invite man ta, dapat everything is set and ready. Diba? Brad, adto ta sa birthday. Sige Brad, kaligo lang daan. So inana nga mga istoryahan, dili na prepared. Pero kita, kung mong invite yun ta, especially Pinoy, very hospitable na sa atong culture. Andam, bisan pa magway, lechon or wala, pansit lang o sliced bread, basta andam. No, kay maikod ta. Diba? So si Jesus pod, invite siya, gipaibaw sa niya nga, mo ni ako ha, mo ni ako, Diyos ko, mo ni ako, malumo ko, etc. Amen. Now, let's come to Jesus' invitation. So, let's start sa itong invitation. An irresistible invitation. So, nga natitulan ko nag-irresistible. So, praise God ko. I don't know if makarelate na ako ka ng mahimog mga exhortations. Late yun na ako mahimo ang title. Diba? Ambot lang sa uban, pero ako, malate yun ako, makuha na ako ang body, pero ang title, sige pa kong pray. So, gusto ko i-highlight ang invitation nga word. Pero, lain mo po doog, ang ibutang na ko, ang title sa itong mensahe, invitation. So, nangita ko, nagsikyo ko sa Ginoo. Then, gibalik ko sa Ginoo sa akong mga experiences. So, nganong irresistible invitation, mga ate ug kuya, kay personal ni nako nga experience sa Ginoo. No? Every time makabasa ko ani nga verse, bisang balik-balik na, di ko ka-resist nga murag mo surrender yun akong heart.
Malukmay gyud akong heart kay grabe ang pag-invite ni Jesus. Awa ang degree ug ang magnitude sa iyang pag-invite. Come to me. Mura jud ikaw pa nang invite mo, ikaw pa'y naniguro para siya agni ba nga mo sugot sa invitation. No? Ingon si Jesus, come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest. Kinsa may dili malukmay ana nga invitation. Kung padayon pa nato, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. So, praise God mga igsoon kung kitang tanan, every time makabasa or makanog tani nga verse, wala gyud tay mabuhat kung dili mo surrender sa Dios. Nga ang Dios pa mo'y nag-invite nato kana lang nga thought. Wow. Di ba? So irresistible, di ka resist, di ba nani sa commercial sa mga chocolate? Irresistibly good. Urban pa. Di ba? Di ka resist. Hallelujah. Mga igsoon, and this always lead me to surrender. No? O bisang pagbalik-balik ako dyan i-accept over and over again kay human as we are sa Christian life, nat mas kalibutan, kapuyon o kapuyon ta, mabugatan o magubugatan ta, laayon, magluya ta. And this is very good invitation for us. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So let's talk about the invitation of Jesus. First, Jesus invites us to come. Hallelujah. Come. Ingon ang Diyos. Ingon si Jesus. Verse 28, come to me. Klaro kayo, come to me all who are weary and heavily burdened, and I will give you rest. He's telling you right now to come. He's telling us right now to come, mga igsoon. Dili walang ingon si Jesus nga go, kung dili come. Come to me. Hallelujah. Sa pag-invite ni Jesus, mga igsoon, natay pwedeng duha, posibilidad nga duha nga rason sa iyang pag-invite, sa iyang pag-ingon come. So let's talk about the first. Okay? To come for redemption and salvation. Okay? So muna ang una ha. So sa atong gibasa, klaro man kaayo no, ako lang balikon ha. Klaro man kaayo no nga gi-invite ni Jesus for rest, di ba? And I will give you rest. Klaro man diha. Unsa may connection ani sa salvation ug redemption? Hallelujah. Ang kamatuoran mga igsoon, we can never find God's rest until we come to know Christ. Dili gyud ka kabaton og sa tinud-anay or kapahulayan sa Ginoo kung dili gyud nimo unahon pag-ila si Kristo. Amen. So sa pag-invite ni Jesus to come, though mostly ang iyang giingnan ang mga disciples, ang iyang mga ang mga nagsunod-sunod niya, gusto sa dipaabot ni Jesus sa mga naminaw lang dito, nagpa-iplip kinsa man diha. Gusto niyang mapahibaw silang come and find rest. Hallelujah. In fact, ang Biblia nag-ingon nato sa Isaiah 57:20-21, but the wicked are like the tossing sea, which cannot rest, which waves cast up mire and mud. There is no peace, says my God, for the wicked. Sa ubang translation, na ako'y nabasahan yun nga translation aning ingon, there is no sleep for the wicked. No, pero ako siyang i-research ug balik, di na ko kakitag sleep nga word. Asa jud kato nga translation, di na ko ka. Pero nakabasa jud ko, there is no sleep for the wicked. So na-joke ani, no? Nga ang imong gison diha, mo ingon nga naglisten mo kog to gabi oy. No, alams na. Pero joke ra tayong beta ko joke, di ba? Kung maingon ni mo ison, i-share ni nga verse dara sister or brad. Basta ko siguro no. So anyway, joke pero spiritually speaking, this is very true. No? Ang mga wicked, kinsa man yung mga wicked, gi-categorize gid sa Ginoo. Kay ba mo nga kung maghunaw tag wicked no say una nga mo santo sa una huna, wicked. Walay wrong answer. Pwede ra mo musinggit diha para makuha og unsay idea. Wala, no? So, personally ako, mo isgod ka wicked, ka na dyong, grabe, dagan nagipatay, dagan nag-rape, grabe gud ka, dautan nga tao ba?
Pero kay baba mo, nga buutan man ang tawhana, pero ming deny o ming reject ni Jesus, gi-categorize gina sa Ginoo nga wicked. Amen? Di ta magpalinlang anang, malangit po siguro na siya, di na lang ako sure, kay buutan man. Dili igsuon. Kay kategory nila, they are destined to destruction. So there is no sleep for the wicked. There is no peace for the wicked. Makarelate man gid ta, especially katong mga kaniadto ang daan nga kinabuhi, di ba? So, what I rest, no? Sige lang tag pangandoy og unsa. Di ba ingon ang pulong sa Ginoo, He set eternity in our hearts. Ang Dios nagbutag eternidad sa tong kasing-kasing nga kanang mga dili magtotoo, maglonggid sila to acquire more things, mga bahandi, mga ang career nila kay na-avoid nga gusto lang punon na may eternidad sa tong kasing-kasing. Eternity meaning walay katapusan ba? Na ay something that's imong heart nga for eternity. No? Void siya nga ang makafilang ang Ginoo. Gituyo na sa Ginoo nga magbutag eternidad sa tong kasing-kasing, unsay pasabot sa eternidad. Ato mga kasing-kasing di ba at kita nangandoy ta nga mabuhay hangtod sa hangtod. Bisag wa takad da sharean sa Ginoo pero muna tong desire. Unbelievers pa ta dutag dili ko mamatay oy. Kay naay giset nga eternity ang Dios sa tong heart og only God can fulfill that void. Hallelujah. So Jesus invites us to come to Him for redemption and salvation. Hallelujah. Manotice nato sa Biblia nga si Jesus daghan siyang gi-claim no ingon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ug uban pa mga ison, I am the bread, I am the wine, I am the living water. Kay baba mo nga every time mo claim si Jesus ana about sa iyang kaugalingon, actually He is inviting. Actually it is an invitation. For example, I am the way, the truth, and the life. Ang pasabot ni Jesus, come to me, kaya ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Kung maingon si Jesus, I am the bread of life, pwede, sama ra nga maingon si Jesus, kauna ko, i-consume ko, kaya ako ang living bread of life. I am the living water. He is inviting us to drink from it. He is inviting always. He is inviting. Hallelujah. Usapot ka verse sa Matthew 19:29, and everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. So sa pag-ingon ni Jesus, He is inviting. Come to me. Bisan pa ang kapalit imong pamilya. Bisan pa kapalit imong manghod, imong igsoon. He is inviting mga igsoon. Na-remember lang ko sa bago kong magtotoo after Relanda, nagibabless na diyan nami, na kinamdam ko nga mong balay, kuan ba dyan kaayo, barong-barong pa ba kay, wash out lagi sa kuan. So, kana ganing kwarto, kay barong-barong ang kwarto nga di kakabarog, tungod kay, dali na lang nga pagpanday ba, kay wala may higdaan. So, doko ka. Suot karto, doko. Na-remember lang ko, maayo lang gid ang Ginoo, na-remember ko kay, whole day gud ko, wa jud ko ilakaw, siguro jud ko basag Biblia. Nanas papa ug mama, si papa gud especially. Badlungon ko niya, di siya masuko pero badlungon ko. Huy, di palaban na kayo makabuang na. Pag una nga niyang ingon, mura kog nahadlok bay ko nga. Kay mo po na isgot na ingon nila sa una, muntuo man ko nga mabuang ko nga. Mabuang ba ako ani? Pero sa sikog basag Bible na feel gid ako nga mo na kabubuton sa Ginoo. Nga mabasa gid ko sa iyang pulong mo tuon gid ko. So every time ag-inom sila, ako ilang tapikon sa iyang mga friends nga kana si Dave bali nagrelihiyon ana ba. So pero praise God nga kaning gingon diri nga wa man nung kuming biya no sa kong house pero dili man diha limited ang pasabot ni Jesus, no? Kung gihigog man nimo si Jesus or Ginoo labaw sa imong parents, mo padayon gid ka. No? Sa imong sisters, sa imong brothers, sa imong wife, sa imong children, mo padayon gid ka. Hallelujah. Jesus is always inviting. Pikpik kay imong tapad.
Jesus is always inviting. Sa agit na makita. Ikaduha, nga posibilidad or tumong ni Jesus para gi-invite to come to our rest. So diri na ang verse, klaro man di ba? So come to me all you are weary and burdened and I will give you rest. Praise the Lord. So ato lang ikaw ang weary and burdened. So base nga tong weary and burdened kanang kapoy gikan trabaho, so dili ra na mao. So weary and burdened probably a reference to the heavy loads. Okay? The Pharisees placed on the people's shoulders by insisting on behavior that they themselves didn't practice. So sa una, ang Israel sa una nagsunod gid sa law of Moses. No? Burdened na sila anadaan. Dili sila katuman-tuman sa law of Moses. Here comes the Pharisees nga mupuno pagdaghang regulations. Samot o ka-weary and burden ang mga Israelita. That's why Jesus, nakita nila yung sitwasyon, gi-invite sila to come and rest. Hallelujah! Si Jesus mitubag, Lucas 11:46, pagkalaot usab ninyong mga magtutulo sa balaod, gipapasan ninyo ang mga tao sa nga makabuktot nga palasanon apan kamo mismo dili man gani mo hikap ni inibisan sa usa na lang katudlo ninyo aron pagtabang kanila. Gi-rebuke ni Jesus ang mga magtutulo sa balaod. Gipapasaan ninyo ang mga tao sa makabuktot. Kanang term nga makabuktot, unsa may, di ba? Weary, burden, kapoy kaayo. Ug nakita ni Jesus yung si Jesus, come and rest. Na-remember na ko ang meet up ni Jesus og sa Samaritan woman dito sa Atabay. Nakita ni Jesus ang tinuduan nga sitwasyon sa babae. Seeking ang babae, no? Nganong na kayo matag seeking. Daghan siya bana. No? Nangita siya, ang babae seeking gid siya. Gikapoy ang babae. Napadyoy discrimination, di man yung discrimination pero di gyud magkasinabot ang Samaritans ug ang Israel, ang mga Hudiyo. So mukabora siya utong totok, kisa may mga buog tong totok. No? Wala mo. Nganong mga buo siya utong totok kay walay tao. Para di siya ikuan sa mga Hudiyo, di siya ma-discriminate, di siya makuan. No? So sa culture po to nila. Okay? Come to me. Let's come to Jesus, mga igsuon. Let's come to Jesus sa itong mga tiring moments, sa itong mga kinabuhi. No? Let's come to Jesus. Jesus is not telling us to go and quit when we are weary, tired, and heavily burdened, but He's asking us to come to Him. Ang response ba kasagara nato og kapoyon ta kay di na ko mosimba di na ko mag-care group di na ko magpakita But Jesus ingon, come. Mga igsoon, ang pasabot manggod nga come ni Jesus, dili manggod nga moadto jud kag church kay come. Basig atong nahuna ba? Moadto jud kag care group kay come. Maiso natin mga moment nga di gyud tagahan mo attend og care group. Ato na admit, tinuod na. But ingon si Jesus, come. Wa may ingon si Jesus, come to your care group. Come to your church. Come to your ministry. Come to blah blah. He is asking you to come to Jesus. Come to Him. Lahira na. Come to Jesus. Og i-restore kaniya pagbalik. No? Si Jesus wala siya na diri sa church lang. Naa siya sa imong kwarto. Di ba? Kung mukam lang katungod diri sa church, so posible hindi ka makafocus. Makitan po yun mo ang mong gikalagutan. Awa man po diri no, nag-isgot ko sa uban. No? So, come to Jesus, bisag asa. Omnipresent atong Dios. Come.
Kung ma-realize nila nato mga igsoon, no? Kada bang simple nga mga aktibidad sa itong kinabuhi na ka sa office, nag-type ka, pero you are hurt. Naglibog ka. Maka-cry out ka sa Ginoo. Naglingkod ka, nag-type bang ka. You can take a moment to pray, to come to Jesus. Inana ka nindot. Dili kayo mo agtudyo kukuan. So ako lang nang iklaro mga igsoon na Jesus is asking you to come to church, to come to your care group. Ato nang buhaton, surely no. Kay mo magunay sugo pod sa Ginoo, will sa Ginoo. Pero sa mga moment nga di jud na feeling nimo di na makatabang nimo, duol kang Hesus mismo. Amen. Og mo follow na tanan, ganahan na ka mo balik, mo attend. So testingin na kung naman gani dinhi no, pero naman mo so wala gid diri no, naman mo sa church. Okay? He's not telling you to go but to come to him. Hallelujah. Ang tendency mga sa heart mga igsoon og kapoyon mo na nga mundang, mundang sa pagbangalagad sa Ginoo kay kapoy na og kung kapoyon ta need magita mo rest no. So, let's come to Jesus. God is telling us that the rest is only attained in pursuing Christ. Unsay term sa pursue, di ba? Magukod jud ka. Kung magdagan ka kapoy na, pero ang rest tinudan ay nga rest ngadto day sa pagdagan padung ni Jesus. No? Pursuta ni Jesus og nadiha ang tinudanay nga kapahulayan. Hallelujah. Let's come to the second invitation. Second part's invitation. Verse 29 to 30, take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. Unsa ang ikaduha? Jesus invites us to take or receive. Diba? Take my yoke, kuhaan ni. Gamitan ni. Okay? Ako lang gibot nga receive para mas maklaro. Hallelujah. Kinsay mangutana na po ko. Kinsay ka try nga gi-invite og birthday party or any party unya, mingingon ang nag-invite nga, ikaw lay pagdag pagkaon, Brad. Ikaw nang invite nga, ang imong gi-invite mo imong pahatagon og pagkaon para nimo. Medyo murag rare cases sa mga ganito siguro no. Siguro kung suod na jud kayo, bye pagdagkuan. Pero kung mang-invite gyud, kung gi-invite gyud ka, ang imo lang yung buhaton is to come. Sa invitation. Di ba? Is to come. Sa balay nga asa ka gi-imbita. Ug si Jesus pod, no? Gi-invite ni Jesus kay naa siya ihatag. Wala mayingon si Jesus, if you come to me, I'm gonna ask you to give me stuff. No, any stuff. Wala mayingon si Jesus. Wapod mayingon si Jesus nga, ingon si Jesus, I'm not like the world. Dili si Jesus para sa kalibutan nga mo demand gyud. I want more of your labor. I want more of your talents. I want more of your taxes. I want more of your money. Wala nagiingon na Jesus. Di ba ang kalibutan? Bisa na nga itong ministry mo demand. I want more of your effort. I want more. Ang kalibutan, I want more of your taxes. I want more of your talent. Kung gusto ka mo doon ako, I want more of you. Pero kaninga invitation, mga igsoon ni Jesus, He is asking you to come and take or receive from Him. Di ba? Hallelujah. Instead, no naay butang nga gustong ipahatag sa Ginoo sa dihang moduol ta. No, di wa ko nagingon nga wala gid siya gipangayon. Na siya gipangayon sa man eh. He is inviting you to give your life. He is inviting you to give all your frustrations. He is inviting you to give all your pains, heartaches, worries, and fears sa dihang moduol ta sa Dios. Wala nagingon ng Diyos, I want more of your talent, your money, your effort. Kaya unsa man yung pagkapahulay, kung mura gyapon na imong dadon. Kung magdamag ganing kadada imong tanang kasakitan kay ako nang kuhaon. Hallelujah. 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Diba? Hallelujah.
He says no. Ingon si Jesus, no, no, no. I have something to give you, so take it from me. Come and take or receive. Jesus invites us to take His yoke upon us. No? Unsa man ning yoke? Unsa man ning yoke? Egg-yoke? Basig egg-yoke yung unahuna, no? Mobile pa niya ako unahuna sa una, yoke. Egg-yoke naman ako unahunaan. Pero dili, narang meaning. A yoke is a wooden device, kahoy siya, used to harness the working power of an animal, especially oxen. So, oxen man dito sa muna kasagaran ato diri kabaw man ug baka, di ba? Or kabayo kung nasa uban. This could be made for a single animal or to combine the power of several. So, kisa may mag-uuma or naikabaw, magdadaro, na sila ibutang diri sila og kanang kahoy ba nga murag letter, murag omega nga kuan? Symbol. So muna ikabit nila silahang bausahan, balsahan para mudagan. Gigamit nila ang strength sa kabaw. So makita ninyo, kanang yoke, pasalunon gud na. Di ba? Malingaw medyo ko anang musakay kabaw, so bata pa mi. So mag-ani, musakay mi sa kabaw, nagdasa kuan. So ang Jewish people, mga igsoon, describe living under obedience to the law. Nang mugyo na ilaha, obedience to the law. As having a yoke upon them. So, mag-imagine ito nga, tungod sa balaod, nagpasan sila og yugo. No? Bugatan, na restrained sila. Okay? In Jesus' time, the Pharisees made the load even heavier. So, muna akong giingon, kuan pagid sa Pharisees, gipasamutan pagyod. O daghang mga regulations, mga man-made nga mga regulations, mga man-made nga mga sugo. Ug mga requirements on top sa law of Moses, di ba? Napo gigipamuno. So samot og ka bugat. Og sa atong present time, kanon sa tamo ingon ni? We have been saved through faith. Mo agree mo di? Agree. You have been saved through faith and not of yourselves. Di ba? Ingon ng Ephesians. Okay? Kaya sa tama mong naiyugo, kapuyon. Kung daghan patag mga additional rules to add sa atong faith. No? Daghan pa kay rules. Giristake ni mo kaugalingon. Murag nahibo. Murag nator ng atong faith ba into try harder, do more religion. Murag na kwanta na nailad ka ba somehow nga dapat mo try harder jud ko to gain the affirmation of God, to gain the love of God para iya kong i-bless, which is wrong. Try harder and do more, dapat mo trabaho jud ko para masigugmaon pa ko sa Dios. Wrong. Wrong. Kaysa una, naggitrabaho ba ka nga nung gipakamatyan man ka sa Diyos? Karon na noon nga nakas Kristohanon, maghango na noon ka. Hallelujah. Mag-add pa jud kag mga rules pa yung sa kagalingon. No? So you know what I mean? Hallelujah. So di na ta magsalig sa tong kaugalingong mga binuhatan. That's what I'm telling you karon. Wa na. Ang imong ginabuhat, kung gibuhat man nimo praise God para na sa Dios. Pero gibuhat na nimo for wrong intentions, dapat ma-remind ta mga igsoon. Nga ang atong validation wala diha. Gitanaw sa Dios ang atong makasing-kasing. Hallelujah. Next. Jesus' yoke refers to the challenges. Diba? Muna ang kang Jesus na nga yoke ha. Ang yoke sa una, katuman itong mga balaod. Pag tuman sa balaod, nga lisod kayo. Challenges ha. Work. Difficulties. Of following Him as the disciple. In other words, Jesus' yoke means submission. So, di ba murag same-same lang sa yokes before? Kung yoke pa ni Jesus ang gusto niya ihatag nato, nganong difficulties man? Nganong challenges man? Mabugat lang, dihapon ko.
Di ang keyword nga rin mga igsoon, submission. So ato pa ning klarohon. In what sense, next slide ay. So in what sense is this yoke easy? Unsa may naka-easy sa yoke ni Jesus nga difficulties man ka, work man ka, challenges man ka. So na koy mga item gipamutang. So first, Jesus' yoke remains easy compared to the crushing alternative self-powered effort. So, ang yoke ni Jesus, easy gid siya i-compare sa mga self-powered effort ng mga yugo. Nakinanglan, maning ka mo jugo para ko makalakutay, para ko mulawas, para ko... Amen? Next. Klaro din niya. Although Jesus doesn't offer a life of luxurious ease, di ba? Kanang asayon lang a life. Wala nag-promise si Jesus. The yoke still implies hard work. Ano? No, ironic siya pa may naon, kaya ko nga di ta mag hard work, pero still implies hard work. He shares the yoke with us. Ang nakanindot mga ison kaning last, He shares the yoke with us. Sa dihang mo, dawata sa yugo ni Jesus, mo apil siya og arsa ni ana. His bigger shoulders carry the greater weight. He has more pulling power to help us. Unsa may greater nga illustration ani? Diba sa dihang nakasasala ang kalibutan, si Jesus namatay para sa atong kaluwasan. Siya ang mangbitbit sa kamatayon. Siya ang mangbitbit sa cross nga dapat kita. Siya ang mangbitbit sa yogo sa slavery. No, gipakita na ni Jesus nga ako'y mubitbit ana. Ang shoulder o nga baga ni Jesus may mo arsa sa greater weight sa yugo niya. No, na mutabang si Jesus. Suddenly we are participating in life's responsibilities with a greater partner. Aduna tay great partner. And now our grimaces can turn into smiles and our laments into songs of joy. Unsa man ning grimaces kaninang magpapingit na kaskalisod ba? So He can turn it into smiles. 'Di ba kung nagsalig rata sa tong kaguliyong mga binuhatan aron ta i-validate sa Dios. No? So sahay magkapuyon ta. No wonder nga kung muna ang atong fuel sa pagpangalagad sa Dios, kapuyon gud ta. Ay kapuyon na ani oy. Kay wrong man ang imong motivation. Okay? Mubuhat ta sa ministry ug uban pa sa Dios. Out sa gugma nato sa Dios. Nga gibuhat ni nako para dili tungod higugmaon pa ko sa Dios ug maayo. Buhaton ni nako para i-bless pa ko sa Dios ug maayo. Buhaton ni nako kay gihigugman ako ang Dios og para sa uban nga makaserve ko sa uban. That's amo ginaan dapat motivation. Kay wala na lain pa. Wala na mga atong mga kauling motivation. Hallelujah. Og laments into songs of joy. Praise God. Hallelujah. Next, nga invitation. Verse 29, ingon diha, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. So, before ko moari, mo takol ni ani, so, atong isip application ba? So kung unsa man imong gidada nga yugo igsuon, no, kibaw, yugo sa siguro na kay problema sa health nimo nga imong ginadala nga para nimo nabugatan jud ka, no, financial nga bahin or sa imong relationship sa imong asawa, sa imong anak, sa imong bana o relationship sa imong isig ka magtotoo, no, og anything nga yugo, no, or bisan naa pa nimo aning yugo nga kanang maningkamot gid ko para sa akong kaluwasan, bisig naa pa ba, no? So, try i-surrender sa Dios o pulihi sa yugo ni Jesus. No, kay ingon sa last verse, for my burden is light. Ingon ba to dito? So, gaan lang ang bibitbit ni Jesus. Hallelujah. Di ba ingon to si Pablo o si Pedro? Si Pablo di ay. Sa dihang gi-rebuke niya si Pedro, no? Yung siya nga, dili na kaning mga hintil ba kita? Dili na nato lisod-lisoron pa kaning mga hintil nga imbis mismong kita mga Hudiyo wala ka tuman-tuman. Di ba?
Kay gusto man ikuan ni Pedro nga sa una nga kanang ang regulations nagyapon di gapon pwede mag-usa og lamisa ang mga Hudiyo ug Hintil. No, ming separate man si ming drawback man si Peter di ko dinha. So pagkita ni Pablo gi-rebuke siya dili, no? So inana pod ang kasing-kasing ni Jesus, no? He wants you to take his yoke, ngo nga gaan, ngo para makapadayon ta. Di ta mabugatan, di ta mabugatan. Hallelujah. So ikatulong nga invitation, Jesus invites us to learn from him. Amen, to learn from him. Ingon sa Jesus, listen to what I say and learn from me. Hallelujah. Balik sa ko. So ato ning ikuan sa tong liman nga kuan ba? Nasultian nga masayon ta nga makat-on sa mga teacher and instructor nga gentle, di ba? Kung instructor nga depende sa yung preference pero most of us gusto diligit mas makamauta sa mga instructor nga mga buutan. Pero katong mga stricto medyo makatunta pero mura tag pressured, mahadlok ta nga masayop, no? So depende sa yung preference pero nako mas makaton ko sa mga mentor nga mga gentle. Okay? So para ni Jesus, ingon si Jesus, gi-claim ni Jesus iyang kaugalingon, for I am gentle and humble in heart. Wow, amazing, no? Gentle ug humble in heart. Samtang kita diri sa kalibutan, ayaw, saan na siya? Kasi makarelate. Yung pa for I am gentle and humble in heart. Nya kita diri sa kalibutan, taas kay pagtanaw sa kagalingon. Pero si Jesus, ingon siya, I am humble and gentle. Kani, mga care group leaders, naman tayo mga praise the Lord ng mga members. Pero ayaw taon sila lisod-lisura. Ano mo kami attend? Muna gentle? Do you think muna response ni Jesus o siya ang care group? Kahiaw gini mo ko, uy, kanusa man ka mabago? Ayaw ni ana. Usahay kita mga leaders, care group leaders specifically. Kung naamay mga bisyo pa, mga binuhatan pa, nga diligid mao ang imong member, ay syempre sure na. Napabudiha mga leaders. Ba may mutubag, basi guilty. No, kay bao mo, kung inana inyong style, pwede mo nga biyaan sa iyong member. Huwag di mo gusto, ana. Pataas sa imong pasensya. Hiyampo. Ipakita sa member nimo ang gentleness ni Jesus. Kung may imposible sa Diyos, baguhon man na sa Diyos. Amen ba mga leaders? Pay mo tubag. Nasiguro yung mga mga cases. So kung kana ato nang na-experience, so babayon ta. Hallelujah. Kay mostly kani ang mga biyaan gid sa mga members sa church. Kana mga judgmental nga mga mga remarks. So ato nang iwasan kay dapat ipakita na to nga welcome ka dinhi Bisag kinsa ka welcome ka. Pero klaro nga baguhon jud ka sa Dios. Amen. Di mo pwede nga hantod mo balik ang Ginoo inana ra gyapon na. Di man pud mo sagot ang Ginoo ana.
Baguhon ug baguhon gina sa Ginoo. Ug daghay maka-testify dinhi kamupod na bag-o. Amen. So anong di man ta ka-extend sa atong grace, sa atong patience sa uban. Amen. Praise God. Hallelujah. No, kung sa atong ma-learn ni Jesus, no in fact ang key, ang first gid nga atong ma-learn kang Jesus, kaning gentleness ug humility. Kay ingon man diha, klaro naman di Jesus, no? Sa pag-invite ni Jesus for us to learn from him, gusto niya ipaibaw nga I am gentle, susundog ako. I am humble, sundog ako. So tanan nga mga karakter ni Jesus, servanthood, ug urban pa mga karakter ni Jesus, muna atong i-learn from him. Diba? How si Jesus mo dala sa temptations, how si Jesus makighalubilo og mga sinners. Si Jesus, wala gyud siya ming judge. Si Magdalene, ang prostitute, gibato na unta, bato na unta, pero ming pagitna si Jesus. Ayaw, lakaog, ayaw na pagpakasala. Di ba, wadyo kayo makita ni Jesus kaming judge gyud siya. Si Zacchaeus, iya pang giadto. Hallelujah. Di ba? Si Pedro, gidinay siya ni Pedro. Piling na ko muna yung super sakit ba? Gidinay siya ni Pedro. Pero sa John 21, gipakaon pa niya si Pedro sinugbang isda. Di ba amazing si Jesus? Di ba amazing? Hallelujah. He is the best teacher who ever touched the earth, mga igsoon. So, we can learn so much from him good. Praise the Lord. Atong i-learn ang mga examples ni Jesus. Kanidjong gentleness ug humility. Kaya ingon pa man ang Old Testament, ang Isaiah, mura siya sheep gyud nga gitaral dito sa ihawanan. Wala gyud siya ming imik. Even sa yang death ming submit si Jesus. No? Gentle kaayo siya. Sa mao nang sa atong mga kinabuhi, God or Jesus, gentle gyud na nimo igsuon. Usa imong giagian karon, isumbong lang ni Jesus, di jud ka i-judge ni Jesus. Ang mo judge, feeling mo i-judge ka, ang kaway gyud na actually. Numo na ikaw, gayang kag ang ayawa na. Okay? Pero si Jesus mo duol ka, come, pahulay. O pa invitation ni Jesus. Amen. Hallelujah. Learn, ingon si Jesus, learn what I have to show you because I am gentle and humble in heart. Praise God. I am gentle and humble in heart. Next, so learn from me how to manage your life. So kanisad, unsa man ang ato mga desisyon nga paghimuon, mga outlook no sa unahan or mga atong gi-desire. So let's learn from Jesus how to manage our life. Okay? So bisag sa mga praktikal nga pamaagi, we can consult Jesus ato siyang pangayuan sa tabang, no? Through the Holy Spirit mo giya gyud ang Ginoo. So are we in the same page now? So nanabata sa same nga page karon nga every time makabati ta ning invitation, wala gyud tay laing mabuhat kun dili to accept the invitation. No, kakuan man ang inyong mga close nga friend, kanang super close gid nga friend. No. That time nga mo invite siya nimo, di gid ka kabalibad. Di ba? Mo action pa nga kagbalibad, makita pa lang nimo yang naong. Sige. Naka-relate mo na? Najud tay mga friend or suod nga amigo nga nag-invite dili gayud. Di kita kabalibad bisag busy ta, sige moadto ko. Bisag kadali lang ta basta kang moadto ko. Inana po si Jesus, ang gusto mabuhat sa Dios ba ni nga message nga every time makabati na ani wala ta gyud tay lang response kun dili mo accept sa invitation. Sige Lord, I will come to you. I will learn from you. I will take your yoke upon me. Amen. Kay sa una daghan naman tag option aning invitation, di lang sa ko Lord.
Nga realize ako sa akong amigo magpakuan sa akong kakapoy. Di lang sa ko, Lord. Di ba? So, nakita na sa Dios mga ison, siguro mo gini ang gipa message sa Ginoo nga dapat itong response ng invitation, sige Lord. Yung makabasa na po ka next week, sige Lord. Next week na po, sige Lord. Muna ang gusto sa Dios ba? Dili kay napatay opsyon aning invitation, di lang sa ko Lord. Sunod simana na lang Lord. No? Okay pa ko Lord, wa pa ko gikapoy, bisagi kapoy na. No, diri lang sa ko Lord, kinalingaw ko, temporary nalingaw ko. So, muna nakapangutan ako, are we in the same page now? No, nga every time makabati ta ani nga invitations, wala kita lang response kun dili mo accept gid sa invitation, mo come gid ni Jesus, no? Especially mga igsoon if nadyo ka sa mga kanadyong mga sitwasyon nga murag ka gi-crush sa kalibutan ba. No muna ang mga panahon nga mas need ta nga mo come sa Ginoo. No kana bang sakit na kaayo ang mga nahitabo sa imong kinabuhi, murag dili na nimo ma-drawing, dili na nimo picture out na unsa namin akong kinabuhi. So muna nga mga panahon nga need nginta mo duol kang Kristo. No? Kay katag kapahulayan, makakaton ta sa Dios sa ni pag-face. Kay kung kana nga mga moment mo pili gud gyapon ka nga mo stay ra gyapon sa imong kahimutangan ba. Nga dili jud ka kaunahuna og pangayog tabang sa Dios. Mag-suffer gid ka. Worst case, mga ison mo, mabackslide gid ka. Worst case, makasakit pa kaglaing tao. Worst case, mga igsoon, i-hate na nimo ang Dios. Hallelujah. Is Jesus' invitation irresistible na sa imong kinabuhi karon? Di na ba ka ka-resist and say, yes Lord, I will come to you. Siguro ang Dios na gusto kita maka-feel ani nga feeling ba nga every time makapatita sa invitation o sa uban pa yung invitation mo yes kita, mo say yes kita. O usa pa ka invitation ang ang kabubuton sa Dios sa imong life, may mga panahon bisag naglisod pa kag-accept, naglisod pa kag nadawat. So unta atong desire karon, prayer karon nga maka yes ta sa invitation sa Dios. Amen. Hallelujah. We are not aware. Usahay man gud mga igsoon, mura lag wala ni sa tong life kaning invitation, bisdo balik-balik na nakabasa kay we are not aware sa invitation. So, wata kay bao ani. So sa mga unbelievers ni mostly no akong ipahinungod sa mga wa pa gid ka himamat aning invitation. So wa kita kay bao mo nang dili ta maka-action. Ikaduha nga pwedeng rason, kabalo tuod ta kay kapila man ta nagbasa, pero we are so dependent sa atong own strength. I don't need help. Mana ta. Kay tungod kay feeling nimo ligon kay ka, feeling nimo fire kayo ka, you don't need Jesus anymore. You don't need the rest of Jesus anymore. Kay nagsalig ka, you are so dependent sa imong strength. Pero nag-warn si Jesus nato nga sa to? Di ko kakuan sa verse pero yung siya nga pagbantay sa imong kaligon kay basig mapukan ka. Di ba? So, let's come to Jesus. Sa may sitwasyon sa imong life, let's come to Jesus to makarest lang gid ta. Amen? Kung gikapoy ka karon mang ison, nakasabotaan na, but Jesus is inviting you to come to find rest in Him. Amen? Hallelujah. Ikatulo nga, rason nga nung wag gitay action ni nga invitation, too proud kayo ta. Kana bang garbuso kayo ta nga mo accept that we are weak. And so does need saving and rest. Muna po akong gingon, same ra po ni sa gingon nga weak tuod ta, nakita na mo nga huyang ka pero gusto nimong ipakita nga strong gid ka. Na may mga panahon nga inana no. Nga luya ka pero ipakita gid nimo nga strong ka. Siguro mapakita nimo sa uban, sa imong sister, sa imong brother nga ligon ka or strong ka na nga moment, pero di gid mo matago na sa Dios nga deep inside your heart naghingalo na gid ka. So dili takuan atong i-accept gid sa tong lingaw, we call Lord, I need you. Kay ba mo nga ang mga great men sa atong church sa body of Christ, ang mga great men sa
og makarecall ninyo kinsa inyo mga nailhan nga mga great men sa Ginoo. Actually, they are weak nga mga tao ug nanginahanglan sa tabang sa Dios, no? Mga weak na nga mga tao ato mga great men kinsa man ninyong nag-care group ninyo, pwede nang makategorize nga, wow, ako na siyang gitanaw gid sa Dios, aki inspiration, one of my kanang magpadayon gid ko kay nakita gyud nako ang Ginoo sa iyang life. Deep inside, mga weak na sila, pero mingtap sila sa power sa Dios. Amen. Sa tinud na mga igsoon, weak mong kita. Wa gyud tay mabuhat-buhat og kitara. Mao nang makabuhat ka, na kay mabuhat nga mga kuan sa Dios, no? Mga successful imong ministry, tungod kay ming salig ka sa Dios. Kay kung ikaw lang dili gyud na mahitabo igsoon. No? So atong hinumduman nga mga great men sa Dios, mga weak na sila nga tao, pero gigamit sa Dios. Nagpagamit sa Dios. Amen. Let that be a reminder, no, nga ang great men di pasabot kana mga silang mga tawhana, they are strong gyud, wag sila weakness nga dili. Actually mga weak na sila nga gamit sa kusog sa Dios. Amen. Nakita niyo ang difference. Hallelujah. So in conclusion, tungod kay si Jesus ning hatag man sa iyang gracious invitation, but now there is a decision you must make. Kita, natin decision nga pagabuhaton. Jesus is calling you to come to me. Let us come to the Lord. Okay? Will you turn your eyes away from the sinful enticement of this world and look to Jesus? So mabuhat ba na nato nga atong itangtang atong mga mata, atong focus sa kalibutan og mututok ta sa Dios ni Jesus? Will you lay down the burden of your sin and self-righteousness at the foot of the cross? Malay down ba nato mga igsoon? Will you come to Him who can take your burden and give you rest for your soul? Hallelujah. So itong ihatag karon ang atong burden ug dawaton ang kapahulayan sa itong mga kalag. Will you take His yoke and be His disciple? No? Take ba ta sa yoke, mahimong disipulo or mga mahimong submissive sa Dios? Jesus is calling. Will you heed His call and come? So sa to siya ka invitation nga gikan sa Dios. Lastly, akong basahon ang verse before ta mamarog. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find the rest for your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. Akong gihawagan tanan sa pagpamorog. Hallelujah. Praise the Lord. Usa isip ato application kaningas message mga igsoon. I don't know if kung sa imong pagdawat ani nga mensahe, but simply Jesus is inviting us to come and find the rest sa atong mga kalag. So let's sing this. Latay kantahon nga song. So ato lang ihatag sa Dios, no? Isip pag-surrender sa Dios. Hallelujah. Let's worship the Lord. Ug atong iset atong mga kasing-kasing sa kasing-kasing nga mapaubsanon. Let's accept unsa atong na-feel karon, i-accept ang imong giagian, i-accept imong weakness. Hallelujah. Oh, we worship you, God. Bless your people, Father. Holy Spirit, bless your people. Father, we come to you now. We come to you, Father. Come on, church. I want you to hold me. Hold us, oh God. I want to rest in your arms today. Father, I want you to show Yes, Lord, we want to rest in your arms. Come on, everyone. much you care Dawata ang invitation sa Diyos. for me in
Let's raise our hands. Let's bring all our cares. Bring all my cares, and I lay them at your feet. You are always there, and you love me as I am. Yes, you love me as I am. Come on, sa makausa. Let's come to the Lord. Lord, I will bring all my pains. I will bring all my fears. I will bring all my akong kahago, Lord. Akong weariness, Lord God, ang kabugaton, akong ihatag kanimo, Dios. Salamat nga ikaw ang naa kanunay, O God. Are always there, and you love me as I am. Yes, you love me as I am. Hallelujah. Mga igsoon, pakigistorya sa Dios, this is your time. Kung unsa man imong kabugaton nga gidnaladala, unsa man ang kasakit nga imong na-feel, unsa man ang frustration nga imong na-feel, ang kamingaw nga imong nabati karon, ihatag sa Dios. Lord, I'm coming. Nga adunay broken nga kasing-kasing. Lord, fix me, O God. Lord, aduna ko'y kasing-kasing karon, Ginoo, nga nalumos sa mga problema. Lord, how asa ko, Lord God. Mga igsoon, come, just come as you are. And remember that Jesus is gentle. Jesus is humble. He will receive you. He will give you rest for your soul. Hallelujah. Take time to just reflect sa gentleness ni Jesus. Kung nalumos man ka sa try-harder or do more nga mentality, pangayog tabang sa Dios ug isalig ang imong kaluwasan sa grasya o gasa ni Ginoong Hesus. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, nakita nimo ang mga tagsa-tagsang kinabuhi sa imong mga kaanakan karon. Ikaw ang labing nasayod, Lord, sa tinudanay nga sitwasyon sa among matag-usa ug as a church, Ginoo. Salamat, Lord. Nga sa among pagduol kanimo, makapahulay kami. Nga sa among pagduol kanimo, ma-relieve kami, O God, sa tanang kabugaton. Lord, we just want to take this time to just rest in you. Ug i-put aside ang tanang butang nga nakabugat sa among pagsunod kanimo. Kung kasalanan man ang igsoon nga naglisod ka, just come to the Lord and take His yoke ug hantag na sa Dios nga imong ginadadala nga yugo sa kasalanan. Bisyo man o guban pa. Kung aduna kay yugo sa imong balatian, ihatag sa Dios ug dawata ang kaayuhan. Lord, somehow we can say that we are tired, O God. Ug di namo ni i-deny, O Dios. We're very tired. We just want to rest in you, God. Lord, we are very tired.
We are just resting in you, God. Lord, we are very tired. Lord, we're very tired. As of the moment, we're very tired. We're very weak. We're very helpless. We want to come to you and take you your yoke, and we want to rest in you. Somehow we're very tired. Hallelujah. Salamat, Lord, hindi ka malumok ka. Salamat, Lord, nga buutan ka. Salamat, Lord, nga pasensyoso ka. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Lord, sa imong kusog. Salamat, Lord, sa yugo nimo. Salamat, Lord, nga ikaw makikuban ka namo. Salamat sa rest sa souls nga imong gihatag karon. Ug ako mapag-ampo, God, nga nag-uli namo sa following days sa mong kinabuhi, matagamtaman gid namo ang rest. Salamat, Lord, nga ang pressure mawagtang from our shoulders. Salamat, Lord, nga ang pressure, anything ani nga kalibutan nga gidemand, mahawa sa mga abaga. Ug salamat nga among ma-feel lamang ang tinud-anay nga kapahulayan, Lord. Holy Spirit, thank you that you are with us. Thank you that you are the carrier of that peace, the carrier, Ginoo, of that rest. Lord, we praise you sa imong gibuhat karon. Salamat, Lord God. Siliyuhi ka itong mga pulong sa imong balaan nga dugo. Salamat, Lord. ug we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Atong pakpakan ng Diyos, mga igsoon.